Well, that is the right of the vice president. You have put this vice president in one corner, persecuted her to the pulp, no? Talagang pinipiga. So I doubt very much if attending the SONA will do anything. We're way past unity. We are now into performance. So kung wala kang nagawa na maituturo, talagang ganyan ang magiging sentimento ni Vice Presidente. Bakit mahalaga yung statement ni Vice Presidente? Kasi binigyan niya ng importansya ang komunidad. Binigyan niya ang importansya ng tao, no? Compared dito sa ating leader ngayon na hindi mo maintindihan, saan ba talaga tayo dadalhin? Ma'am, ano po yung nakikita nyo po na ipagmamalaki sa SONA ni Marcos Jr.? Kasi kapansin-pansin, nitong papalapit na yung SONA, mas after nung unang interview niya, parang naging ano siya, no? Alam niyo yung optics, pumupunta siya doon sa mga lugar. Di naman natin may kukonsidera ng mga big ticket na mga projects ito, na mahagi daw siya ng mga Starlinks, yung pinuntahan yung sunog. Marami siyang mga ganap na ginawa. Ano sa tingin niyo po yung parang pinaka significant na kanyang maibabahagi at may malaking impact ba ito? Yung mga big ticket projects, same pa rin ba? Yung kay PRRD pa rin ba? Yung magiging kanyang update? Ano yung nakikita mong magiging laman ng kanyang SONA? Wala pa kahirap tingnan kung ano yung magiging laman dahil 3 years kang walang linalaman, no? Nangako ka, pag tiningnan mo, wala kang masasabing bukod tangi, no? Ang Maharlika Fund was supposed to be the growth, the funding for infrastructure. Walang nangyari diyan. Ang health natin, napakalaking issue yung ginawa sa PhilHealth na nakita naman natin sa oral arguments sa Supreme Court. Kahit yung mga West medyo ang mga tanong talagang on the dot, no? Nagkaroon ka rin ng mga tanong dun sa paggamit ng pondo during the election at saka yung paggamit ng pondo sa bawat GOCC para i-realign o gamitin. Sa tingin ko ang malaking bagay na titingnan ng tao ay yung budget. Paano ba niya sasalansanin yung budget ngayon para talagang maging budget para sa tao at hindi para sa bulsa ng mga politiko. Wala akong nakikitang pwede niyang i-claim coming from yung alyansa, no? Wala rin akong siguro kung magpapareboot siya, yung iibahin niya yung vision niya, tapos magbibigay siya sa atin ng milestone at timeline para sa next 3 years, baka sakaling tingnan ng tao yun with the hope na magbago. Pero after 3 years na ganito tayo at ang Pilipino ay naghihintay, nag-aabang after the supposedly courtesy resignation at wala kang nakuhang bump doon dahil pareho lang naman, wala naman talagang iniba. And then yung you are everywhere and then nothing. What do I say by that? Kung titingnan mo siya, talagang mahihilo ka. Ang daming ginagawa ni Presidente. Kulang na ang tulog niya. Pati lumabas ang kailangan niyang catnap, 5 hours. Ngayon lang ako nakakita ng catnap na 5 hours. Usually yan, 30 minutes lang, no? Pero siya 5 hours. Ano yung narrative? Yung narrative na pinapakita, nagtatrabaho siya. He is on the ground. And third, he knows what the Filipinos want. And I doubt very much if he does that. If he knows what the Filipino wants, if he has the heart of the Filipinos in his mind, and this optics-led governance should stop. We should gain performance. We should achieve
actual results rather than all optics-led. Sa pagkuha naman ng reaksyon ni BP Sara, sabi niya dito, nung tinanong siya kung dadalo ba siya, "No sir, I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and how to improve the country." Prof, ano masasabi niyo rito? Well, that is the right of the Vice President. You know, you have put this Vice President in one corner, persecuted her to the pulp, no? Talagang pinipiga. So I doubt very much if attending the SONA will do anything. You know, we're way past unity. We are now into performance. So kung wala kang nagawa na maituturo, talagang ganyan ang magiging sentimento ni Vice Presidente. Bakit mahalaga yung statement ni Vice Presidente? Kasi binigyan niya ng importansya ang komunidad. Binigyan niya ang importansya ng tao, no? Compared dito sa ating leader ngayon na hindi mo maintindihan, saan ba talaga tayo dadalhin, 'di ba? Nung sinabi nga niya, ako naman alam ko 'yan dahil ako'y anak ng dating pangulo. Hindi 'yon ang measurement ng pagiging mahusay na leader. Ang pagiging mahusay na leader kung nabago mo. Yan yung sabi niya, that I will make your lives better. Kailan pa kaya yun, sir? Matagal-tagal na rin na yung 3 taon, magpapasok tayo sa 4, hindi ko alam kung yan ay magagawa pa natin o talagang nandito lang tayo for the process of going through the motions. Nakakalungkot yun kasi it started with a very, very good team up and a very, very good direction. But right now, it's no longer there. Yun ngang BBB, build, build, build. Abay, gusto niyang gawing build better more. Pero wala yung more, wala yung better, parang wala din ata yung build. Build. Tama ka dyan, Admar, di ba? Ang daming promiso na nakakapanghinayang dahil kung talagang anak ka ni Marcos, alam mo dapat kung ano ang value ng legacy at alam mo ang value ng paglilingkod sa taong bayan. Unfortunately, I don't see that in him. Specialty hospitals, pinangako rin niya yan. Wala pa. Wala. Di ba sabi niya magtatayo siya sa Visayas at sa Mindanao? Wala nangyari. Ang dami. Kaya kung magche-checklist ka from the first SONA to the third SONA, ay nako. Tapos paano kaya makakalusot dyan? Pinangako niya lahat yan. Wala naman nangyari. Para palang ano natin yan, yung New Year's resolution hanggang January 1 lang. After nyan, hindi na natutuloy yung New Year's resolution. Ma'am, saan Pangulo? Dating Pangulo. Di ba? Hindi ba yan pang-iinsulto? Aba, ikaw ang nagpadala kay PRRD sa Dahig. Padadalhan mo ng imbitasyon? Aywan ko kung aabot yan sa Dahig o propaganda na naman na sinabi lang niya to reach the base of the Dutertes coming from that May 2025 elections, no? So insulto 'yon. Alam mo, isisingit ko na rin, no? Insulto rin na pumunta ka sa Japan, ginamit mo yung parehong eroplanong pinagamit mo para dalhin si Presidente Duterte. That in itself is proof. 'Di ba? Na alam mo lahat itong nangyari at yan eroplano na ginagamit ninyo, 'di ba? Nakakalungkot dahil bakit ba sunod-sunod ng pagsisinungaling? Bakit hindi ka na lang magsabi ng totoo sa taong bayan? At kung hindi mo na kaya, 'di ba? Diyan papasok ang Article 7, Section 3. 'Di ba? Na pwede ang Vice Presidente ang mag-assume para lamang mapaayos natin, no? Ito yan yang si Toreng yan. May namatay na direktor ng House of Representatives. Hindi nila alam kung ano nangyari, okay? Technical head siya ng Ways and Means. Ang tanong ko, oy, General Torre, sabi mo 5 minutes, 'di ba? 5 minutes yung reaction time.
Ay ba't wala akong nag-react dito kay direktor nung nabarel, nung na-ambush, 'di ba? So ikaw magpropromiso ka, ayusin mo muna yung iyong anong tawag dito, yung iyong metrics. Kasi kung pag sinabi mo 5 minutes, ay lahat ng tao mag-e-expect ng 5 minutes. O katulad na rin yan yung sinabi na ilo-launch nila ang 911. Abay, kasama ang Davao. Sandali lang, Secretary Revitalize daw Remulla. nila. I-revitalize yung Oo. kapatid ng Ay, Davao. hindi ba ang 911 ay nag-originate sa Davao? Opo. Tapos ngayon, kayo ang magke-claim na kasama pa ang Davao? Ay kung yan ay revitalize, dito muna tayo sa Metro Manila. Subukan natin dahil dito sa Metro Manila maraming crimes, no? Na kailangan talagang maramdaman ng taong bayan yung safety. Yung safety concern, real yan ha. Apart from the gutom, yung safety. Again, propaganda na naman, 5 minutes, 911, tingnan natin dahil madaling magsalita, mahirap gumawa at mag-perform. 5 minutes ba talaga yun? Ma'am, kasi nung pinagmalaki niya doon sa MMDA, hindi pa nga tapos yung kanyang utos, nandun na yung mobile patrol nila. Halimbawa, punta ka dito sa ilang tulay ng Aurora. Hindi pa siya tapos. Doon sa kanyang instruction, nandun na agad sa ilalim ng tulay. Kaya nga nagtatawanan yung kasi napakabilis. Below 5 minutes. Biro mo with the traffic of Metro Manila, hindi ko yan maiintindihan. Kaya ako ang proof ko, yung direktor, nabarel. Nasaan na kayo? General Torre, yung sinasabi mong new PNP, ay sa tingin ko hanggang salita lang at pananakot, kaya siya effective. Opo. Bilang panghuli na lang po, ma'am, ano po yung muling panawagan ninyo sa ating mga kababayan? Sa gitna po ng mga ganito, meron siyang mga recent na mga podcast, mga pahayag. Di ko lang alam kung strategiya ulit nila na tinagpi-tagpi at hindi yung buong storya para at least malaman natin kung baka meron ba siyang mga sinabi doon kasi edited na yon, no? So, ano bang masasabi niyo po sa mga ganap ngayon? Ano bang dapat na isipin ng ating mga kababayan? Paano ba nila ito para hindi sila maligaw talaga sa kalokohan? Well, siguro Admar ang napakahalaga dyan. Number one, tayo po ay siguraduhin nating may pondo tayo na cash dahil hindi ho natin alam kung anong mangyayari dito sa sitwasyon ng Israel at Iran. Pangalawa, gumastos ng ayon sa kaya at siguraduhin ang pagkain number one concern ng pamilya. Pangatlo, siguro tayo ay maging mapagmatsyag. Sawan-sawa na ako doon sa salitang maging pagmatsyag ito sa administrasyon na ito. Alamin nyo kung binubudol kayo o hindi. At pag binubudol kayo, di gawin na lang natin yung magagawa natin on our own rather than rely on them. Makikita po natin ang pagkawala ng gobyerno dun sa recent na traffic jam na experience ng karamihan, no? Wala tayong naramdamang gobyerno doon. Tayo po ang magtutulungan. So tayo po ang dapat magkaintindihan dahil kung ang leader ating binoto ay hindi magpe-perform, tayo po yan. Ang Pilipino po, resilient, may kagandahan, may kapangitan yung pag sinabing resilient, pero kaya natin tumindig sa anong agos na ating dadatnan. Napakahalaga po yun na tayo ang nagkakaintindihan at hindi po yung tayo magpapaloko sa ating mga leader. Maraming salamat po, Prof. Sa ulitin po, ingat po sila sa'yo.